all the girls I've loved before. To all the girls I loved before, ika nga ng isang kanta. Ipakikilala ko sa inyo ang mga dilag na bumihag sa pusong makabayan ng ating pambansang bayani. Ngunit ilan nga ba talaga sila? At ano ang meron sila? At nabihag nila ang puso ng binatang si Gat Jose Rizal. Ibinanganak bilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ng 19 ng June ng taong 1861. Ito ay sa Calamba, sa Laguna. Mayamang asyendero ang mga magulang nito, kaya naman nakayanan ng mga ito na bigyan si Jose ng maganda at mataas na edukasyon. Bukod sa mayaman ay matalino itong si Jose. Ayon sa tala na kaya nitong makipag-usap sa umaabot sa 22 mga lengguwahe, kaya naman hindi katakataka na madaling iibig sa binata dahil kaya nitong sabihin sa sinisinta ang nilalaman ng puso niya sa 22 iba't ibang lengguwahe na alam niya. Si Segunda Katigbak, ang unang pag-ibig. Nakilala ni Rizal itong si Segunda nang minsang bisitahin niya ang kanyang lola. Kasama nito ang kaibigan niyang si Mariano Katigbak na siya namang kapatid nitong si Segunda. Malapit na kaibigan din ng kapatid ni Rizal na si Olympia, ang dalaga. Na mga panahon yon, si Rizal ay 16 na taong gulang pa lamang. Ayon sa binata na siya ay namumula na parang mansanas sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Dagdag nito na iginuhit niya ang dalagang si Segunda gamit pa ang lapis niya. Tila ba ang Batanggenyang si Segunda na ang babae para sa kanya. Ngunit natapos ang paghanga nitong si Rizal sa dalaga bago pa ito ay mag-umpisa. Ito ay dahil itong si Segunda pala ay napagkasundo na sa isang Ginoo na taga sa kanila. Kaya naman napilitan ang binata na itigil na ang paghanga sa dalaga na si Segunda. Si Leonor Valenzuela. Nasilayan ng binatang ito si Leonor o kilala sa palayaw na Orang nang siya ay nasa 2 taon ng kolehiyo sa pagiging doktor niya. Si Orang ay kapit-kwarto niya, kapit-bahay sa dorm na tinitirahan niya. Nang panahon yon, si Orang ay 14 na taong gulang. Pinadalhan niya ito ng liham ng pag-ibig o mga love letters na gamit ang invisible ink. Ito ay gawa sa tubig at asin. Kinakailangan pa ng dalaga na painitan sa lampara ang sulat upang ito ay kanya na mabasa. Ngunit nalaman ng dilag na itong si Gat Jose Rizal ay nanliligaw din pala kasabay sa kanya at sa pinsang buo niya na si Leonor Rivera. Kaya pala invisible ink ang ginagamit nito para hindi mabasa ng iba. Ito ay ang sulat ng kaibigan ni Rizal na si Chinggoy, sa noon ay ang binata na si Rizal. Nagpipilit ang munting kasera na si Leonor Rivera na makita itong si Orang. Pero dahil natatakpan ng isang belong puti, hindi namin nakilala nang dumaan ang prosesyon sa tapat ng bahay. Sinabi sa akin ni Orang na sabihin raw sa munting kasera na hindi siya kumakaribal sa pag-iibigan ninyo. Ke gulay to kayo. Anong gulo itong idinulot natin sa mga dalagang ito? Si Leonor Rivera. Nang magkakilala ang dalawa, si Rizal noon ay 18 taong gulang na. Samantalang itong si Leonor naman ay 13. Ito ay sa boarding house ng tito ni Rizal sa Intramuros. Second cousin ni Rizal si Leonor. Bagay na bagay ang dalawa ayon sa mga nakapaligid sa kanila. Matalino itong si Jose, samantalang malaanghel naman ang tinig ni Leonor na talaga namang maalam pagdating sa pagtugtog ng piano. Ngunit ayaw na ayaw ng magulang ng dalaga kay Jose. Kaya naman, nang ito ay umalis papuntang Madrid, ang mga sulat na ipinadala niya sa kanyang sinisintang si Leonor ay kinuha at itinago ng kanyang ina mula sa dalaga. Kaya naman huli na nang malaman ni Rizal na sa huling sulat ng dalaga na ipinadala sa kanya, sinabi nito na siya ay nakatakdang ikasal na sa isang Britong inhinyero na si Henry Keeping. At bago pa nga matapos ang taong 1890, tuluyan na naikasal sa iba ang dalaga. Dito inilabas ng ina ni Leonor ang mga sulat na itinago niya. Sinunog ito ng dalaga at ang mga abo nito ay itinahi niya sa ilalim ng trahe de boda na isinuot niya sa mismong kasal niya. Kung aakalain na natapos na ang lahat, ngunit ito ay nagpatuloy sa puso ng binata.
Ng taong 1893, nabalitaan ni Jose na pumanaw itong si Leonor sa pagsilang sa kanyang ikalawa na supling. Ang balita ay kanyang nakuha mula sa kanyang kapatid na si Narcisa. Ayon kay Narcisa, na nang marinig ni Jose ang balita sa pagpanaw ni Leonor, ay ilang araw na ito ay hindi nagsasalita. Pinaniniwalaan po mga katinagalog ko na itong si Leonor ang karakter na si Maria Clara sa isinulat ni Rizal na libro na Noli Me Tangere, si Consuelo Ortega y Rey. Si Consuelo ay ang anak ni Don Pablo Ortega y Rey na siya naman noon ay ang mayor ng Maynila. Nang panahon na ito, nasa Madrid pa rin si Jose at tumatambay sa bahay nitong si Don Pablo, na kilala naman na tambayan ng mga estudyante noon. Sa isang piging sa bahay nito, nakilala niya itong si Consuelo. Niligaw-ligawan man ng binatang si Jose ang dalagang si Consuelo. Itinuturing niya ito na hindi seryoso. Nang parehong panahong ito, si Jose ay katipan pa si Leonor Rivera. Sa katapusan, ikinasal itong si Consuelo sa kaibigan ni Rizal na si Eduardo Delete. Sinasabi na kaya daw tinantanan ni Rizal si Consuelo ay dahil alam niyang mahal ng kaibigan niya ang mestisa na dalaga, si Seiko Usui. Ayon kay Rizal na napakaganda ng bansang Japan. Malinis ito at maayos. Higit sa lahat, naroroon ang dilag na si Seiko Usui. Nang pumunta si Rizal sa Japan dahil sa trabaho, nasilayan nito ang dalaga. Ayon sa kanya na naakit siya sa angkin nito at taglay na ganda. Kailangan pa ng isang hardinero para i-translate ang sinasabi nito. Ngunit kalaunan ay natanto ni Jose na itong si Seiko pala ay may kakayahang magsalita ng Ingles at ng French na siya namang alam na lingwahe nitong si Jose. Di nagtagal, nagkamabutihan agad ang dalawa. Umabot sa punto na handa nang iwan ni Rizal ang lahat at lumipat sa bansang Japan. Ito ay upang makasama na ang kanyang sinisinta na si Seiko. Ngunit dahil sa tawag ng inang bayan, kinailangan ni Jose na pumunta sa Amerika. Yaon na ang huling pagkikita nila. Ayon sa tala, 2 buwan inabot ang relasyon ni Jose at ni Seiko, si Gertrude Beckett. Nang magpunta noon ang 27 taong gulang na si Rizal sa London, nakilala naman nito ang dilag na si Gertrude. Siya ay ang anak ng babae na kasera nitong si Rizal. Ibinigay ng dalaga kay Jose ang pagmamahal at atensyon ng buong buo. Tinulungan nito si Jose na tapusin ang ilan sa mga obra nito na inukit. Getty ang tawag ni Jose sa kanya, Piti naman ang tawag ng dalaga kay Jose. Ngunit sa lumabas na testamento, umalis si Rizal noon sa London upang maiwasan si Gertrude. Ito ay ayon mismo sa malapit na kaibigan ng binata na si Marcelo H. Del Pilar. Dagdag nitong si Marcelo na inakala ni Gertrude na higit pa sa kaibigan ang turing ni Jose sa kanya. Si Suzanne Jacobi. Nakilala naman nitong si Jose si Suzanne nang siya ay nasa Belgium pa. Ang kanya tinitirahan ay pinapatakbo ng magkapatid na babae na Jacobi. At ang pamangkin nila ay itong si Suzanne. Ayon sa tala na sa bayang nangyayari na isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo at sumusulat din ito sa La Solidaridad ng panahon na nahuhulog sa kanya itong si Suzanne. Nang umalis itong si Rizal sa Belgium ay iniwan din ito ang puso ng dalaga. Ayon sa tala na ilang beses na sinulatan ni Suzanne si Jose, isang beses lang ito na sumulat pabalik sa kanya. Muli na bumalik itong si Jose sa Belgium ay hindi upang puntahan siya, kundi upang tapusin ang El Filibusterismo. Matapos nito ay muli itong lumisan sa Belgium at hindi na siya muling dinalaw o binalikan pa. Si Nellie Bousted. Ang dalagang ito ay ang sanhi ng duelo ni Antonio Luna at Jose Rizal. Matagal nang kilala ni Rizal ang pamilya na Bousted. Kalaro pa nito ng fencing ang 2 babae na magkapatid. Nagustuhan ng binata itong si Nellie. Ito ay dahil ang dalaga ay edukada, masayahin at magaling sa palakasan. Sa sulat na ililathala, intensyon ni Rizal na si Nellie ay pakasalan. Lahat ng kaibigan nila ay suportado ang binata sa kanyang pagpapasya. Kasama na dito ay maging ang kaibigan niya rin na si Antonio Luna. Ngunit talaga naman na isa na naman itong kaso ng pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Ayaw ng magulang ni Nellie kay Jose. Ito ay dahil naniniwala ang ina ni Nellie na hindi kaya nitong si Jose na maging maayos na padre de pamilya. Galing sa napakayamang angkan itong si Nellie, hindi daw sapat ang kabuhayan nitong si Jose.
Isa pa sa problema ay protestante itong si Nelly. Ilang beses man itong kumbinsihin si Jose na lumipat ng relihiyon, mariin nito siya na tinatanggihan. Hindi nga nagkatuluyan ng dalawa, ngunit nanatili naman na magkaibigan pa rin sila. Si Josephine Bracken, ang dilag na nasa tabi ni Jose hanggang sa huli. Sinasabi na itong si Josephine ang pinakasalan ng ating bayani. Nagkakilala ang dalawa nang magpagamot ang ama ni Josephine dahil sa sakit nito sa mata kay Gat Jose Rizal. Sa panahong ito, nasa dapitan na si Jose. Dito na nagsimula ang pag-iibigan nilang dalawa. Umabot sa punto na inanunsyo nila ang pakikipag-isang dibdib sa isa't isa. Ngunit walang pari na nais magkasal sa nagmamahalan. Ito marahil ay nanang panahon na yun ay tagilid ang estado ni Rizal sa politika. Ganon pa man o wala mang papel, nagsama ang dalawa bilang mag-asawa. Nagsilang si Josephine ng anak na lalaki na sawing palad naman ay nasawi ilang oras matapos na ito ay ipanganak. Sinunod ni Rizal ang pangalan nito sa kanyang ama na si Francisco. Sa ngayon ay wala pa ring dokumento na nagpapatunay na ikinasal nga si Gat Jose Rizal kay Josephine. Ganon pa man, siya lamang ang kanyang pinakisamahan sa iisa na bubungan. Mga katinagalog ko, ano pong masasabi ninyo sa love life ng ating pambansang bayani? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim at sama-sama naman po na ito ay ating babasahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.